Nako, mga kababayan ko, ultimo simbahan katoliko, pumapasok na po dito sa atin at nakikialam na po sa usaping ICC, mga kababayan. Usaping ICC po ito. At medyo pag-usapan natin, pasadahan natin to mga kapatid. Ayon po sa balita sa TV5, mga kababayan ko, sinuportahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Soc Villegas ang pagpasok ng opisyales ng International Criminal Court. Mga kababayan International Criminal Court, ito po. Ayan. Oh. Sa usaping upang imbestigahan ang mga controversial at madugong war on drugs na anti-illegal drugs campaign ng nagdaang administrasyon Duterte. Wow! Ayan, tingnan natin. Ito sa isang pahayag, maituturing ding bang act of sovereignty ang pagpasok ng investigator at pathfinder sa bansa ukol sa kasong ito? A. Choose we as a people freely make of a sake of the truth and to vindicate those who may have lost their lives, denied the process of the law that every democracy guarantees both citizen and foreigner alike. Tugon ito ng Archbishop sa mga nasabing sa mga nagsasabing mapanghimasok ang ating soberenya ang pagpasok ng ICC sa banyagang kinatawan. Ito yung sagot niya sa mga sinasabi ko. Ako lang, Soc. Ito quote and quote. Soc Villegas, ilang ulit ko po bang sasabihin sa inyo na kahit manawagan pa po kayo at mag-cardinal sin, mag-cardinal sin, mga kababayan ko, sa ating bansa, ito na yung bagong cardinal sin natin. Si Soc. Diba? Ito separation of state and church. Meron tayong batas, mga kababayan ko. Meron tayong batas na nagtatakda dito sa mga to. Mga kababayan ko meron dito tayo nagtatakda. Dapat ang simbahan hindi nakikialam sa ating gobyerno. Dapat ang simbahan ay nagtutuwid ng mga kababayan ko ng tumutulong sa pagtutuwid ng ating mga naliligaw ng landas, ika nga nila. Ang trabaho ng simbahan ay makatuwang ng gobyerno, hindi para pahirapan ng gobyerno. Okay? Sa batas natin, sabi dito, mga kababayan ko, para sa lahat to ano nga ba separation of church and state, mga kababayan ko? Ito sabi dito. Naging laman kamakailan ang balita sa radyo, TV, diaryo at maging sa mga artikulo online ng usapan ng tungkol sa separation of church and state. Ito ang separation of church and state ay isang probisyon sa ating konstitusyon ng ating kinopya mula sa Amerikano sa ilalim ng ating 1987 Philippines Constitution. Panahon pa pala ni Cory yan. Soc. Panahon pa ni Cory to meron na po tayong separation of states and church. Okay? 1987 Philippines Constitution, Article 2, Section 6, isinasaad dito ang separation of church and state shall be inviolable. Ayan na, inviolable. Paano ba maging ibig sabihin ng separation of states and church? Number 1, ang relihiyon na mapakatoliko man ang Muslim ay Protestante ay hindi isang kondisyon ayon sa sino mang gustong maglingkod sa bayan. Nako. So, ibig sabihin nito, ayan, okay.
Walang state ang relihiyon na pwedeng itatag. Gayun din ang ipinagbabawal ang paggamit ng pondo ng gobyerno para sa nakanakaraan o paboran ang isang partikular na relihiyon. Ay, parang may kilala akong ganyan ah. Sok, sa batas natin bawal po kayong makialam. Bakit po kayo pumapasok at nanghihimasok dyan sa ICC? Dapat wala po kayo dyan. Kahit po magbigay po kayo ng statement ninyo, magbigay po kayo ng kung anong ibig sabihin ninyo, dapat po hindi kayo nakikialam sa anumang proseso ng ating gobyerno. Hindi po yung sasabi po kayo, napapaboran nyo. Oo, Catholic churches is napakalaki at kalat sa buong mundo. Pero hindi sinabi ng mga Katoliko, hindi sinabi kahit si Pope Francis na pakialaman mo ang problema ng gobyerno. Hindi ko binabastos yung mga Katoliko dito, but I'm telling the truth, mga kababayan ko. Ginagarantihan ng probisyon ng separation of state and church ang proteksyon ng religious freedom kung saan malaya ang lahat na umanib sa mga ng relihiyon. Ayan mga kababayan ko. Sabi pa dito, sa relihiyon na gawin ang mga bagay na bahagi ng relihiyon ng kanyang kinakailangan. Mga kapatid, hindi po pwede dito yung mangyangialam po ang simbahan o mangyangialam po ang mga relihiyon para pasukin ng ating gobyerno. Sa panahon po ni Cory Aquino, ginawa niya po ito because did you know Cardinal Sin is running for president? Alam nyo ba yan? Hindi nyo alam yan. Alam nyo ba na si Cardinal Sin, mga kababayan ko, ay nagprepara para kumandidato? Mga kababayan ko, ganun po katindi yan. Mga kapatid, si Cardinal Sin that time, ngayon sa panahon natin, si Sok Villegas naman ang umi-entrada. Hindi po kayo pwede na ma-involve dito. Wala po kayong karapatan na sabihin na hahayaan nyo, papaboran nyo na makapasok para maimbestigahan. Sinabi na nga po sa inyo, may umiiral po tayong justice system sa Pilipinas. Huwag nyo pong i-bypass to. Diba? Huwag nyo pong i-bypass ang ating Korte Suprema. We have the Korte Suprema. Diba mga kababayan ko? Meron tayong batas sa Pilipinas. Kapag wala nang batas sa Pilipinas, wala nang batas sa Pilipinas umiiral o nagkaroon man ng gera, wala pa rin po kayong karapatan doon Sok. Diyos ko. Ang karapatan nyo na lang po doon ay tulungan yung mga mahihirap, papasukin sa simbahan, kakanlungin, bigyan ng tulong. Pero yung sasabihin po natin na manghimasok kayo sa gobyerno para pumasok ang ICC, kasi pahuli si Duterte para maipakulong, ibang usapan po yun, Sok. Kahit papasukin nyo po yung pathfinder niyan, hindi po ubra. Sa batas natin, tandaan ninyo, kahit magkaroon man ng gera, mawalan man tayo ng gobyerno dito sa ating bansa, mawalan tayo ng justice system, wala pa rin po kayong pakialam doon. Okay? Wala po kayong papel doon dapat. At kahit kailan, hindi po dapat kayo pumapapel sa lahat, sa lahat ng anumang ginagawa ng ating government. Huwag niyo pong pangunahan ng justice system natin. Kahit pari po kayo, kahit sino pa po kayong mataas na tao, nobody's above the law, mga kababayan ko. Yan ang totoo. Diba?